Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang matindi doon, yan nga, yung sinabi mong in-splice na video. Imaginin mo, post ni Pia Cayetano, sabi niya, nagbabaka sakali lang, walang mga ebidensya, pero nag-aakusa na. Ang dapat na magsabi ng ganyan, DDS. Correct. DDS. Hindi Diba? yung judge. Hindi yung judge. Kaya, medyo, ano na to medyo, ang ano na ito, sobra na itong ganito. Yung ganong statement ni Ruben Padilla na sabi niya, dapat daw ang prosecution hindi one-sided. Ano? Hindi daw bias. Yun, doon pa lang nagre-react na ang marami doon sa statement na yun. Sila dapat sa senator judges ang hindi bias. Pero itong kay Pia, itong tungkol kay Chel, sabi mo, mag-post ka ng ganon, nagbabaka sakali lang, question mark. Tapos, ano pala, hindi pa pala kayo sigurado, wala pa pala kayong ebidensya, nag-aakusa na. Hindi ka dapat mag-comment ng ganon. Sa amin sa legal professional, pag judge ka, hindi ka dapat magpapakita ng ano mo, kung anong stand mo, ay kung anong tingin mo dun sa kasong hawak mo. 'Di ba? Ano 'yon? Impropriety 'yon. Impropriety ay dito iba na itong ginagawa ng mga senator judges na ito Kaya lalo na itong tatlong ito ang matindi ngayon Itong magkapatid na Cayetano at saka itong si Robin Garapal. At ang pinakamatindi nga ito ngayong araw, umuusok ang social media dito kay itong pag-splice na ito. Nice. Ni Pia Cayetano. Kaya On another matter, bago tayo magtapos sa attorney. Paano inamin kasi ng DFA kahapon na meron silang provisional agreement with China tungkol dito sa resupply ng BRP Sierra Madre sa Ayungin at tungkol sa construction na magpapaalam sa China pag gagawin ito. Dati kasi hindi yan inaamin ng DFA. Ang problema, nung nagkaroon ng incident sa Ayungin, yung kinanyo na naman ng tubig. Oo, yung sa Scarborough. Yung pinupok. Sabi nung ambassador, teka, kasalanan niyo yan. Hindi kayo nagpaalam Hindi kayo nagpaalam. Ang kasunduan natin, provisional agreement, magpapaalam kayo sa amin. Pwede ba yan? Wala na. Pwede ba yung DFA gumawa ng ganyang kasunduan? Kasunduan yata na yan, panahon ni Duterte, no? Hindi. July 2024. Yung kasunduan daw. Pwede ba yung ganong klaseng kasunduan? Di ba? Dapat ang term of reference natin dyan, yung ating mga batas, yung ating baseline na clearly nasa loob ng clearly nasa loob ng ating teritoryo yung BRP Sierra Madre. Bakit tayo hihingi ng permiso sa isang foreign power? Nasa loob ng ating teritoryo yung Sierra Madre, BRP Sierra Madre, no? Ikalawa ay meron tayong victory, meron tayong arbitral reward sa UNCLOS. Dapat 'di ba yun ang basihan, no? Kaya hindi ko maintindihan ano yung provisional agreement na 'yan. At 'di ba mayayari ang DFA kung mapapatunayan na may ginawa nga silang ganyan, labag sa ating sariling mga batas, labag sa ating victory sa UNCLOS. No? Ano kasi mukhang ang style kasi nito ni DFA Secretary Lazaro, yung parang masyadong nagbibigay ng concession, parang na para matahimik, para walang gulo. Sige, payagan na natin yan. Sige, pumirma na tayo dyan. Yung mga implications ng ganun, ang hindi niya tinitingnan Yung
akala mo simpleng bagay lang yon. Ay ang problema sa simpleng pagperma mo sa ganon, yun na yung ginagamit ng China laban sa'yo. Yun yung ano. Oo. Kaya Kaya, dapat, oo. madalas natin itong nagiging topic itong si DFA, Secretary Lazaro Oo. Parang ang pagiging diplomat nito, nangingibabaw yung pagiging diplomat na may mga nako-compromise na Pero kahit kasi diplomat ka, kahit diplomacy ang iyong focus, dapat meron niyang basihan. 'Di ba? Hindi ka ang foreign policy, ang nagde-define niyan presidente. 'Di ba? Kahit yung presidente, hindi pwedeng labagin yung ating batas. Kaya 'di ba naging problema yung exploration, joint exploration? Kahit ang presidente, hindi pwedeng desisyonan 'yan. Dahil meron kang batas eh. Hindi mo pwedeng labagin yung ating konstitusyon tungkol dyan. No? Kaya nalilito ako dito sa mga ginagawa ng DFA. Saka itong linggong ito, sunod-sunod ang mga ginawa ng China, no? Imagine niyo, kapupukpuk pa lang doon sa ating kapupukpuk pa lang after one day lang yata yun. Yun namang kinanyon yung ating pero ano na ito? Pag nagpe-press release o naglalabas ng statement ang China, talagang may mga Chinese names kasi sila diyan sa mga shoals na yan, sa mga na yan may mga Chinese names sila na parang tayo daw kasi ay pumasok doon sa nila, sa teritoryo nila. Nakakatawa yung ganung mga statements ng China. Tayo pa, di ba? Paano nga, yung Scarborough, nilagyan nila ng 30-kilometer buffer zone na hindi na tayo pwedeng pumasok. Kaya nung pumunta dyan yung ating Coast Guard para bigyan ng gasolina yung ating mga mangingisda na nangingisda dyan. Paano iniiwan sa laot yan yung mga mangingisda na mga 1 linggo, 2 linggo. So, i-resupply yan ng gasolina, tsaka pagkain, gamot, etc. Winatarkanon yung ating Coast Guard. Dahil hindi daw tayo pwedeng pumasok sa Baho de Masinloc, sa Scarborough. Dahil hindi daw atin yan. No? Yun yung ginawa nila. Dapat sa administrasyong Marcos medyo anuhan din ito si DFA Secretary Lazaro. Ang dapat na mga ginagawa ni DFA Secretary Lazaro based sa foreign policy ng administrasyon. Parang may sariling foreign policy si Lazaro na hiwalay sa ng administrasyon. Kasi sabi nga ni Justice Carpio, dumb and dumber. No? Katangahan daw yung ginawa niya. Kasi tingnan mo Nald. Pag nagpuposisyon si Commodore J. Tariela, pag pumuposisyon si Gibo Chodoro, pag pumuposisyon ng AFP, consistent 'yon. Ang naiiba lagi ang DFA Correct. Oo. Di ba? Samantalang dapat iisang lingwahe yan kasi isang administrasyon yan. Ang hindi kinakailangang maging vocal ng stand ang presidente. Pero hangga't pare-pareho ang sinasabi ng DFA, ang sinasabi ng DND, ang sinasabi ng spokesperson ng Coast Guard na siya ring spokesperson ng natin regarding West Philippine Sea. Tapos pati AFP, pare-pareho yan. Ibig sabihin, yan yung policy ng administrasyon. So dapat, ang DFA, ganun din, nagtuto din siya dun sa line para consistent. At dapat, dahil siya naman talaga yung kausap ng siyempre, government to government yan. At ang sa government, yung DFA. So dapat doon, nagiging ina-assert niya doon yung ating stand. Dahil na nga tayo, dapat may naman tayong mag-assert dahil tayo yung panalo sa yan. Sa kasunod-sunod yan, Alde, yung bago yung pagpukpok na yan, yung unggoy incident, 'di ba? Yung caricature ng ginawang unggoy ang Pinoy. Ang nakakalungkot lang si Robin Padilla, sabi niya, hindi naman China ang dapat i-blame doon. Kaya lang naman daw ginawa ng China yon, nag-start daw lahat yan kay Tariela. Ang malungkot dito, Nald, buti na lang
wala na si Marcoleta. Kung nandito si Marcoleta, yan sa issue na yan ng China, pagtatanggol niya ng China dyan sa mga nangyayari na yan, tingin mo? Oo. At saka dito sa impeachment, baka hindi lang si Pia ang tag team ni Alan Peter, si Marcoleta, no? Yan yung kwan dyan, titira ng titira sa impeachment, no? Final, ano ako? Ito, at least last topic natin. Hmm. Ano bang tingin mo kay itong kay Cayetano? Matutuluyan ba ito? Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, talagang dadalhin niya ito sa logical conclusion. Sabi niya nga ngayong araw lang, it's Saturday, it's weekend, pero tuloy kami sa investigasyon at lalo kaming maraming nakukuhang mga ebidensya. Plunder daw ang posible nilang ikaso. Mukhang, mukhang may alam ka sa mga nangyayaring ito. Ngayon, nagbabackpedal si Alan Peter. Ang sinasabi niya ngayon, ang pinopost niya, ay una kasi sinabi niya, wala kaming ghost project dito. Ngayon, ang sinasabi niya ay siya daw ang nag-report na mayroong ghost project. Siya nag-report. Ibig sabihin, apektado na siya dito sa ginagawa ni Ping Lacson. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.